Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this Shurigas Pamasigri channel, a faith healer also matarder. So ngayong hapon ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik, digdig, umapaw na manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages sa iyo ng ating mga angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin. Angel spirit, please give me information po. Ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Okay, there's something, the Ace of Coin. Oh my God, there's something, a big shot. A big money coming in. Now, may malaking perang papasok. Now, may malaking pasawag na darating sa'yo. There's something, a ten of cups. Happiness. Now, there's something, a rainbow after the storms. Ano naman yung mga uri ng mga sakunap, mga pinagdaanan mo, no? There's a trials, but eventually, guys, magiging maligaya at magiging masaya ka. No? At magiging maganda takbo ng sitwasyon mo dahil may malaking opportunities na darating. And there's an 8 of Swords, no? There's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin nito, no, may mga negatibo pa sa paligid mo. There's a something environment, no? And there's an Ace of Swords, the breakthrough, para maliliwanagan ka kung sino tong tao na nagbibigay toxic sa buhay mo. And there's a 3 of Cups, especially with your friends, no? Kaibigan, kamag-anak, no? And of course, there's something, guys, with a strength and with a confidence. So, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka, na maging palaban ka dito. Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, ay, kumbaga, hakbangin lang yan patungo sa tagumpay na gusto mo mangyari sa buhay mo, no? And the Ace of Coin represent with a judgment, a wake-up call for you. No, may paalala sa ng ating gabay na you need to pay attention. No, makinig at makinig ka at tumutok ka sa kung ano man yung bagay na makakatulong for you for your growth and expansion. The Ten of Cups represent with the Four of Cups, just to evaluate or analyze. No, may mga bagay na kailangan mo i-visualize, may mga bagay na kailangan pag-isipan bago ka mag-take ng action or any decisions. Kailangan pag-iisipang mabuti. What is the 8 of Swords? Represent, guys, with the Chariot card. There's an action and movement. So, kailangan mo kumilos, gumalaw, magdesisyon, no? Gumawa ka ng actions, no? Kailangan mo nang kumawala dyan sa mundong ginagalawan mo. Linisin mo, no? Yung mga negatibo. No? Especially yung mga luho, yung mga bullies or something, a brainwash, na may mga taong sumusulsul kasi sa'yo dito. No, yun yung mga taong hinihila ka pababa. There's an Ace of Swords representing the Four of Wands by celebration. Unti-unti ka na makakaranas sa mga selebrasyon. Magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo, maliliwalagan ka na, at maaaring may mga magaganap ditong events, celebrations, family gathering, and there's a twin flame energy with your person. The Three of Cups are represented with the 2 of Cups. There's a partnership. Na meron talaga ditong happiness, guys. Magiging maligaya ka this moment. What is the Strength card? Represent with the Queen of Wands. Sa confident. So, kailangan lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. No, kailangan maging palaban ka dito. No, lakasan mo ang loob mo. Tibayan mo ang loob mo sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Confident is your key to success. No? Kailangan malakas ang loob mo, malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mong kaya mo yan. No? Huwag ka mapanghinaan ng loob. There's an Ace of Coin sa judgment. There's a Queen of Coin, no? Maging practical ka pagdating sa business, sa negosyo, or any resource of income. No? Maging practical ka. What is the 10 of Cups versus the 4 of Cups? Represent with the Devil card. Oh my God! No, meron dito, guys, no? Na parang
ino-opera ka na kung ano-ano, yung pala yung nagbibigay negatibo sa buhay mo. Mag-ingat ka ha. Kasi meron dito guys na parang binibigyan ka ng kung ano-anong bagay, no? It's either an opportunity or either parang pagkain, inumin, pero wag mo tatanggapin. No, parang ano siya eh. Kumbaga parang nakadikit sa yung kamalasan, ganon. No, wag mong iinumin or wag mong tatanggapin yung mga bigay ng kung ano-ano na sa paligid mo. There's a set 3 of coin. So, let's see, there's something collaboration. Ibig sabihin, nakakasalamuha mo, nakakausap mo. No, mag-ingat ka. There's a 4 of wands because the Ace of Swords. Reversing with the 7 of Cups, no? There's a lot of opportunity coming in for you. There's something a rainbow, guys. No, talaga magiging masagar at magiging maganda sitwasyon mo. Mas magiging makulay na siya. There is a 3 of Cups because the 2 of Cups represent with high priestess. So there's something a hidden agenda or hidden enemies. May mystery sa likod dito. May mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan. May mga bagay na unti-unti mo na malalaman. May mga bagay na magugulantang ka, no? No, may mga bagay na mabibigla ka, no? Dahil may mga celebration ditong biglaan magaganap. And there's a magician for something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. May mga bagay na unti-unti mo na matutupad. May mga bagay na unti-unti mo na makukuha. Ano man yung mga bagay hangarin, kagustuhan mo, maaring matamo mo yan. Maaring makuha mo yan, no? On the right time, on the perfect timing. No, kailangan mo maging kalmado. Kasi there's a power of God na maaring may mga bagay na ibibigay sa'yo kung talagang para sa'yo. No, there's something distorted to reality. No, and of course, there's a power of manifesting. So, kailangan magbigay ka ng motivation sa sarili mo kaya mong lagpasan yan. No, kaya mo magtagumpay. No, so let's see what is additional messages for the outcome. And there's a 10 of wands in reverse, something and no more burden, no more obligation, or no more responsibilities. No, tatapusin na to. Let's see. And there's something, guys, with the Knight of Cups. Now, there's a proposal, engagement, promotions kang matatamo at matatanggap. And there's a Death card. No, there's something an ending and a new beginning. May mga bagay na tatapusin na, may mga bagay na magsisimula na, may mga bagay na unti-unti nang magkakaroon ng pagbabago, changes, and development. What is additional messages tayo? No, pagdating naman tayo for the outcome, let's see. And there's a 6 of Swords in the transition. Unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. May pagbangon talaga dito. And because there's something the Knight of Wands. For slowly but surely, kumbaga maging makinahon ka, matatamo at makukuha mo to yung mga bagay na what you deserve. No, just wait for perfect timing. No, unti-unti mo to masisilayan. With the King of Wands, there's something look at the bigger picture, no? And there's something discern to reality. And this is something the Page of Wands, may magandang balita, no? Magkakaroon dito ng mga magagandang pang opportunities na paparating sa'yo. No, there is something transformation, transition. It means, no, the big changes coming in for you. No, so let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo pagdating sa finances and career, love life and kalusugan. Alamin na natin yan. Let's watch this. Ito, alamin na natin ito pagdating sa kalusugan, ay pagdating sa finances and career. So, represent with a native coin. Now, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa pinagkakaabalahan mo. There's a 5 of wands. Marami kang kompetensya, marami kang kalaban. Now, hindi mo kailangan na makipagkabugan sa kanila. There's a 9 of pentacles with a blossoming. Lalago yan, lalakas yung finances. No? Huwag mo silang pinapansin. Huwag mo silang iniintindi. There's a 6 of cups, no? Isa sa mga bagay dito ay manunumbalik na yung mga customers, kliyente, or yung sigla ng iyong negosyo, yung sigla ng iyong pagkatao. For some of you guys, no, maaaring may mga taong babalik para guluhin ka, mag-ingat ka. No, may mga magre-reconcile dito. There's a hermit card, spiritual a journey. No, parang sinasabi dito na it's all about spirituality. No, may mga bagay dito na parang natuto ka ba from the lessons, no, that you done before, no? Kumbaga natuto ka ba sa mga nangyari sa from the past, no? Sinusubukan ka ulit dito. Na natuto ka na ba? Ito na ba yun? Kumbaga, you are being protected na ba? And this is something that's 10 of pentacles. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka ng long-term success, long-term investment, and financial security. No? Maaaring magiging masagana at magiging maganda pamumuhay mo. No? And this is something the Page of Swords, being curiosity. No? Tuklasin mo, maging mabusisi ka. No? Huwag ka magpapaniwala ulit agad-agad. No? Hindi basta-basta. Kailangan mo munang aralin, tuklasin, alamin, no, bago ka ulit magpapabudol o magpapauto, no? Alamin naman natin ang kaganapan sa pagdating sa
finance, pagdating sa love life. Sa love life, there is an Eight of Cups. Something moving forward, makaka-move on ka na. No, and this is something the Three of Swords. No, maraming mga inggitera, insecure sa'yo. Or there's something a pain. Makaka-recover ka na from the pain. No, makikinig ka sa intuition and gut feeling mo. Hindi ka ililigaw nito. And this is something that you're feeling stuck, you're feeling hung. No, lutang ka, balisa ka. You know why? No, may mga taong naiinggit sa'yo na maaaring pinapalipadahangin ka kaya ka lutang. And there's a King of Coin, King of Sword with something, stop the pattern, na pinutuloy mo yung chain. Ibig sabihin, naputol na yung ugat. No, naputol na yung negatibo. It's good. Ibig sabihin dito, guys, no, nakakaranas ka ng delays and cancellation. It's normal. And there's a Kingman, something a new perspective. Babaguhin yung pananaw mo dito. Dadaloy na to with the Hermit card because the King of Swords. Now, there's a Four of Swords. Now, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Ibig sabihin dito, kailangan mo rin ng pahinga. Now, makinig ka sa inner voice mo. Now, may mga gabay ka dito na tumutulong na sa'yo. Pagdating sa kalusugan mo, there's a full card for leap of faith. Huwag tiwala at maniwala ka sa ating poong may kapal na magkakaroon ka ng kagalingan at bagong simula. And there's a King of Coin now with this security. Magiging secure ka ngayon pagdating sa kalusugan mo. No? And ito sinasabi dito, guys, there is the Two of Coin na maging balanse ka. No, iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano, timbangin mo ito, itong bagay na to, mahalaga ba to? Itong mga bagay na to, importante ba to? And this is something the Eight of Wands. Bibilis ang takbo ng sitwasyon, transaction, communications. And there's a lot of client, customers, darating din yan. And makakapag-travel ka talaga. And there's a good news coming in for you. May magandang balita daw dito. And this is something that's our moment for major changes. Malaking pagbabago magaganap, no? Sa buhay mo. And this is something the Seven of Swords, no? Kumbaga maraming taong kumukuha ng impormasyon sa'yo, maraming taong nakatingin sa'yo, mag-iingat ka. Huwag ka nagpo-post by social media, huwag ka nag-share ng kahit anong impormasyon sa ibang tao. Mas maganda na yung tahimik ka, may peace of mind. So let's see, hanapin na natin hagilapin natin ang kaganapan sa'yo with the magical fairy messages, advices, and of course, we have also picked a card yes or no. No, doon kayo pwede mag-question sa request, doon nyo malalaman magiging sagot sa tanong nyo. No, pwede kayo pumili with a 1 or 2 or 3. Isa lang ang magiging sagot sa tanong mo, isang number lang pipiliin mo. And comment down below kung anong number ang napili nyo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na yon. No, so guys, let's see. Hanapin natin at hagilapin natin, so let's watch this. With the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages represent with the depth aid of. No, lahat daw na mabibigat, lahat ng mga bagay, pasakit, pasanin, maaring kailangan mo nang pakawalan yan. No, isa yan sa nagbibigay blockages, kaya hindi ka makapag-proceed for another existence, no? And this something, your desire is within reach. No, ibig sabihin dito, lahat ng mga pangarap mo, lahat ng kagustuhan mo, makakamit mo yan, makukuha mo yan. And this something be yourself. Basta maging totoo ka sa sarili mo, no, iba yung power of manifesting, iba rin yung power of fighting spirit, diba? So, let's see what is additional messages tayo. With the synchronicities represent what? So, represent with the temptation, deceptions, no? Ibig sabihin dito maraming tukso, maraming mga taong susubok sa'yo, mag-iingat ka, no? And there's something is spring with a blossoming, lalago, lalakas na to. And there's a fulfillment and wishes coming true. Matutupad yung mga pangarap at kahilingan mo. And there's a healing, no? Magkakaroon talaga ng kagalingan sa lahat ng aspeto. And there's something, limitation with the fear, no? Limitahan mo ang takot mo. Di ba kailangan mo maging malakas ang loob, maging matapang ka. So let's see what is the synchronicities represent what? And there's a fortune. Wow, gaganda talaga ang kapalaran mo dito. There's a destiny is yours. Alisin mo yung drama and ego. No, yung lungkot-lungkutan. Minsan kasi napanghihinaan ka ng loob, so kailangan mo itong pakawalan. And this is something a bloom with a blossoming. May paglago talaga at maganda ng takbo ng sitwasyon mo. With the Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. And this is something a social media. So, I told you, marami na nag-i-stock sa'yo, ha? Huwag ka nagpo-post ng kung ano-ano sa social media.
And of course, there's something not committal, no? Independent, kumbaga, some of you independent ka talaga, no? Hindi ka bumabasa sa mga sasabihin ng iba. That's good. And there's insecurities, no? Maraming insecure talaga sa'yo, or either alisin mo yung insecurities sa sarili mo. No? Kumbaga, bakit sila may ganito, bakit sila ganito? Kumbaga, iwasan mo yung gano'n kasi natatalo ka ng eksena na yan. So, let's see what is the angel's number represent what? With an angel's number, represent what? And there's a 12-12 with persistence. So, kailangan tuloy-tuloy. No? Hindi pwede pa bago-bago. No? Oh, happy day and evil opportunity related to your life purpose is just around the corner. Take immediately action. What it is a pop-up. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the card. So, ibig sabihin dito, kung magpatuloy ka lang sa ginagawa mo, magkakaroon ka ng mga bagong experiences, and your opportunities, no, kailangan maging thankful ka sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. What is the money move oracle deck? And there's a love life, no? Especially may related dito about sa pag-ibig. Free from problems and money troubles, enjoy the passion of love. Diba? Iba pa rin yung namumutangin sa lahat ng pag-ibig. And there's a path of the line. Represent what? Malaki kasing factor or malaking bagay sa iyo ang pagmamahal. And there's a compassion. Si pag-ibig talaga mumutangi sa lahat. Now, there's something a partnership for a lifetime. I open my heart to the other, extending kindness and understanding without judgment. True compassion, I create bridge of connection, healing, not only myself, but also to the world around me. I offer my empathy freely, knowing that I am serving to the others, grow stronger in love. So, see, talaga pinapatibay ang inyong pag-ibig at pagmamahal. And what lies between the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Watching and sit down. Enjoy the gossip, no? Enjoyin mo yung mga chismosa, marites sa paligid mo. Hindi ka dapat magpapa-apekto sa ganyan sa mga tao na yan. Ibig sabihin, kaya sila nakatingin sa'yo kasi hinahangaan ka nila, no? No, tinitignan nila yung mga bagay na nangyayari sa'yo. So, nga lang kasi may mga negative din silang dala, so kailangan, pag mas na wag mo na silang patulan. No, there's a shadow work represent what? Mag-enjoy ka na pag masdan mo sila naiinggit sila sa'yo. No, basta gawin mo silang motivation para maging matagumpay ka. And having hope. No, may pag-asa pa. No, binibigyan ka ng kumbaga mahalin mo daw yung sarili mo dito. At wag mo raw tignan yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Kasi parang ang nangyayari dyan, natatakot ka na mapag-iwanan, na matalo. Kumbaga, wag mo iniisip yung mga sasabihin ng iba, wag mo tignan yung mga nangyayari sa kanila. No? Tignan mo yung nangyayari sa'yo, doon ka tumutok. And there's a clarifying for love situation. Clarifying for love situation. Represent guys with a flight plan. Sometimes, it's all fall apart for better things to come up. No? Ibig sabihin nito, may mga bagay na minsan bumabagsak, may mga bagay na minsan na nawawala at nasisira. Ibig sabihin dito, may magandang dahilan yan, kaya nangyari yan. No? Ibig sabihin hanggang dyan na lang yan, or maaaring may ibibigay na bago opportunity sa'yo. Just accept the fact na talagang ganun talaga ang buhay. No? Meron talagang trying error. So, kailangan mo talagang magpasalamat, maniwala, na may mga bagay na nakalaan para sa iyo. And this is something clarifying for life situation. For clarification for love life, for life situation. So let's see, what is the clarifying for life situation? And there's something ride the current, no? Embrace change, flow with the rhythm and release resistance, answer, unfold in the dance of transitions, no? Kumbaga sinasabi dito na unti-unti na magbabago, unti-unti na magaganap, unti-unti nang dadalo at gaganda ang sitwasyon. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, sumabay ka sa indayo at unti-unti na mababago ang sitwasyon mo.
No, ibig sabihin dito, magiging maganda ang pagbabago dito basta sumabay ka sa indayog. No, sumabay ka sa galaw ng eksena. No, kung itong mga bagay na ito hindi makakabuti sa iyo, kailangan mong pakawalan 'yan. No, kailangan mong kumbaga hayaan dumaloy sa eksena 'yan. No, magpatuloy ka sa ginagawa mo, huwag ka magpapa-distract, no, mag-concentrate ka sa kung ano ba talagang hangarin, ano ba talagang purpose mo sa buhay. So let's see. Let's proceed na tayo with a yes or no, pick a card. So ito na 'yon, guys, no? Let's watch this. Okay. With a pick a card, yes or no. No, nandito na alamin na natin yan, natagilapin na natin yan. With a yes or no, pick a card. Start na tayo with a number 1, guys, ha? Okay, ito yung number 1. And of course, let's see kung ano yung number 2. Okay, hindi siya nag pop up, so it's good. There's a yes, no? With a number 3. No, umpisa na natin yung number 3 muna kasi yun yung unang lumabas. Rise into the challenges floating in the air, advance. So, ibig sabihin dito, mukhang pinangungunahan ka na magiging matagumpay ka, no? Sinasabi sa'yo dito, lahat ng mga challenges and of course, lahat ng mga obstacles, and of course, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, maaaring magiging matagumpay ka, no? Sinasabi sa'yo dito na kailangan mong sumabay, no? Sa hangin, sumabay ka sa indayog, sumabay ka sa nangyayari sa paligid mo, no? Kumbaga, lumipad ka na mas matayog, galingan mo, no? And of course, lasapin mo yung mga pangyayari sa buhay mo. Dahil yung mga bagay na yan, may leksyon yan, may mga bagay na matututunan ka dyan. So, let's see, what is answer with the number 1? And there's a yes. It's a good investment getting paid. Saving up. So, tama itong pag-i-invest mo at tama itong ginagawa mo for your business and for yourself. Na maaaring, kumbaga, this is the moment na aani ka rin, no? Darating yung araw na mag-harvest ka. And number 2, there's a no. Hidden danger, it's stillness, proceed with caution. Na may mga babala, na may mga nakatago diyang paalala, na kailangan mo mag-pay attention. Na mag-ingat ka dahil may mga bagay dyan na baka mapahamak ka, baka masira yung plano mo, baka masira yung gusto mong mangyari, no? Kailangan mong makinig at, of course, kumbaga, maniwala sa sarili mo. So, let's see. Maraming salamat, guys. This reading is a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of okay, Taurus. So, Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-notification bell for more videos. At because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na hindi i-skip ng ads, so wait, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisiksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye. And babush.